Hello guys, for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng aking tinapay. First, kailangan natin ng maligamgam na tubig, yung pinagmix mo lang yung malamig at yung mainit para maging maligamgam. So yan. So kailangan natin ng 320 gram at pagkatapos ilagay natin yung dry yeast together with honey. Yun guys, i-mix lang natin yung tatlo at hanggang sa ma-dissolve yung yeast natin. So habang ino-okay natin yan, magkukwento ako. Nung una talaga hindi ko alam kung paano gumawa ng ganito. Iba pala kapag desidido kang matuto kasi isang turuan lang, alam mo na agad kung paano gawin. Una, mahirap pero hanggang sa matutunan mo naman. So ngayon, naglagay ako ng 500 flour. Naglagay din ako ng salt, tablespoon lang, and then oil. Pag nailagay mo na lahat, pwede mo nang i-mix sila together hanggang sa magiging smooth siya. Nung unang gawa ko dito, hindi naman tumutubo. Kahit ipinagpaano mo na ng ilang oras para lang tumubo, pero hindi pa talaga tumubo. Sa kalauna, natuto din ako na dapat yung thickness niya, yung mukhang smooth na siya tingnan ba, kaya doon mo na pwede siyang konti mo lang ano mo lang siya ng konti. I-massage mo siya pag makita mo nang na-smooth na. Ay, ewan ko ba dito, nahirapan naman ako sa tumang kalisod o magsalita. So yun, winisik-wisikan ko na lang ng flour sa gilid-gilid para hindi siya dumidikit dun sa bowl na ginagamit natin. Tapos pagkatapos, igilid-gilid lang natin ng konti din. Char! Guys, paalala ko lang pala, hindi ako professional. Ako ay natutunan ko lang ito sa taong nagtuturo sa akin. Nire-ready ko na siya kasi ilalagay ko siya dyan sa kahoy. Sa kahoy. Kasi dyan natin siya i-knead or kneading ba oy? Hilot-hilutin natin ng konti ba? Ganyan. Ganyan ang gusto kong sabihin. Hilot-hilutin natin ng mabilis-bilis. Hindi pwedeng mabagal-bagal. Hindi, hilot-hilutin natin ng ganyan, pabalik-balik. Hanggang sa makita mo na yung parang smooth na siya, tapos gawin mo siyang bola-bola. Pag talagang makita mo na yung ganda niya, tsaka mo siya ibabalik sa bowl. Kasi kailangan niya mag-rest ng mga ilang 1 hour. Depende kung sa akin kasi wala akong oras-oras eh. Yan. Pag nakita ko ng tumubo at ganang tubo okay na, abay, ready na tayo. So yan yung shovel ko. Nilagyan ko ng konting pisik-pisik na flour para hindi dumikit yung ating dough. Para pag mailagay na natin yung dough, diretso-diretso na. Ngayon, ang ginagawa ko, nagpisik-pisik ulit ako ng flour sa gilid-gilid para hindi siya dumikit dyan sa, hindi ko alam kung anong tawag dyan, sa hinahawakan ko. Ikot-ikot natin yan para makagawa tayo ng kunting shape ba. Para easy natin mahawakan. Another pisik-pisik ulit para sure ball talaga tayo na mahawakan natin siya ng mabuti at mailagay natin ng mabuti sa ating shovel. Ayan, hinahawak-hawakan ko, inikot-ikot ko siya ng mga 3 or 2 at nagmukha na siyang tinapay. Pero hindi pa nagtatapos ang lahat ng yan. Kasi lalagyan natin siya. Meron akong water na may asin. Lalagyan natin siya ng asin na may tubig para magiging brown siya pag once na naluluto na. Para maganda ang kulay ng ating tinapay. Ayan na nga, ready na siyang ilagay sa ating oven. Ayan. So, ang ating oven is 250 sa baba at saka sa taas. So, ayan na ang forma ng ating tinapay. Kalauna na, ayan na ang forma ng ating tinapay. Diba, nag-brown siya dahil doon sa nilagay natin na tubig na may salt. Habang naghihintay tayo kasi we need 25 minutes. At ngayon ay tayo ng sausage. Hindi ko alam kung anong tawag dyan pero yan, didiretso kain na natin yan. Wala nang luto-luto. Yan yung galing sa kanila. Masarap yan. Yan talaga yung ng tinapay kasi yung tinapay natin ay hindi siya matamis. Hindi rin siya maalat. Sakto lang siya at yan ang masarap na kapares ng ating tinapay. Kaya titignan ulit natin at yan ang tinapay natin. So, meron tayong 1 minute plus something. Para makuha na natin ang tinapay. At yun na nga, tapos na ang timer. Kaya kukunin natin ang tinapay. Ayan, nakita nyo ba?
kung gaano ka ganda ng ating tinapay. Yun nga, habang pinapalamig ang ating tinapay, binabalot ko ang aking sausage ng tissue. Kaya para ilagay natin dyan at dadalhin ko yan doon sa taong kakain yan. Sabihin natin para sigurado yung oil hindi lalabas, hindi magiging dry hanggang sa pagdating natin. Kaya ito na ngayon. Ang sarap tingnan ng aking tinapay. I-slice lang natin yan hanggang maubos ang lahat. O diba, tingnan nyo? Parang sponge bread lang. So, i-slice lang natin yan ng ganyan. Hanggang sa maubos ang lahat. Hanggang sa ma-slice natin ang lahat ng ating tinapay. Ayan na. Nagkasira-sira na sa gitna ba, oy? Pero don't you worry. Makakain pa rin natin yan kahit nga nagkabuhol-buhol na yan dyan. Walang ligtas sa ating bunganga, sa taong gutom. Kahit nagpaksi-paksi yan dyan, abay kakainin pa rin natin yan. Laman din yan ng tiyan. Kaya habang nag-review ako, may plano na ako kung anong gagawin ko dyan sa isang slice na natapon. Siyempre, abay, kakainin natin yan. Hindi pwedeng hindi natin kakainin yan. Ang tawag dyan, tester ba? So, testingan muna natin kung masarap ba. O, di ba? Yan, ganyan ang sponge. Tigman muna natin kung masarap ba talaga. Pero huwag kayong mag-alala. Walang tapon lahat yan. Kakainin at kakainin natin yan. Kasama ng ating slice sausage na ginawa ko. Nga guys, tapos na siyang mahiwa. So, ilalagay ko na dyan sa container. Kaya para madala ko na siya kung saan ko man siya pwedeng dalhin. May init-init pa talaga yan. Kaya medyo tinamo nakikita nyo. Mainit pa talaga yan. Masarap siya pag mainit. Lalo na paglagyan nyo ng sausage nung